merong pinapalakas yung mga DDS, mga kababayan. At eto, isa sa pag-uusapan natin, mga boss chipamo, sir. Although, malayo pa po yung 2028 na eleksyon, mga bossing, yung mga DDS, nasa 2028 na ho, eleksyon at kampanya na yung pinag-uusapan nila. At kung sino yung mga makakatandem ni Vice Presidente pagdating ng 2028 at kung sino yung mga magiging senador. Yes, ayan sa pag-uusapan natin mga kababayan. Nandiyan si Shiro Kansaki. Uy, nakabalik ka na pala from ICC. Uy, loko-loko. Binisita ko si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Anyway ho, mga kababayan, alam ko, nandiyan kayo, di ba? Joel Q ng Cereza po, si founder ng Cereza po, si BG Badjola, si Mark Estacador, si Marge Barcebal, isang pindot yan. Kapag yung mga special daw, makaya natin pindutin at kulayan, no? Ngayon, mga kababayan, pag-usapan po muna natin, mga bossing, ito po, ay nako, malayo-layo pa, nakalaya na ang mga hunghang. Si Atty. Rowena Guanzon daw po ay nagdeklara na tatakbo bilang senador sa 2028 election. Ang layo pa, anak ng tokwa. Alam nyo, mga bossing, nako kung bakit ganito ang pormahan natin. Kasi siyempre, si Guanzon ang ating tatalakayin. No? Kapag ka ito ang talakay, kailangan naka-Rolex ka, kailangan naka-Gucci ka, at kailangan naka-Gucci ka. Ano po mga kababayan, para naman lumibel tayo sa kanila, mahirap pong batikusin to kapag ka hindi ka naman naka-Rolex, hindi ka naman naka-Gucci. Kaya siguro may karapatan tayo ngayon. Mga kababayan, 2028 pa, pero ngayon po, itong mga ito, nagdedeklara na. Ano ba? Bakit ba? Para mahaba ang preparasyon? At ito mga bossing, ang napapansin ko yung mga pinapakalat ng mga DDS, ito lang daw pong si Rowena Guanzon, mga bossing, ang patas nakakamping. Tingin ko, alam nila na hindi mananalo si Rowena Guanzon nang wala ang boto ng kakamping. Mga bossing, doon nga sa pagka-kongresista di ba national po kapag yung party list ang botohan, hindi yung per distrito lang. Doon pa nga lang ho mga kababayan hindi na umubra, hindi na makapasok, ipinagpipilitan ang sarili na maging congresswoman, pero hindi umuubra. Senado pa kaya? Na alam niya sa sarili niya na malabo na siyang makauto ng kakamping ko, mga kababayan. Oo, kasi meron ako mga kaibigan, as in talagang literal na mga kaibigan ko dito po sa kinaroroonan natin, mga kakamping. Alam niyo kung ano sinasabi? May baliw na naman daw pong tatakbo sa Senado. Di ba? Sabi ni Mark Estacador, baka mapares kay Marco Beta makapasok. Pero nalalabuan ako dito. Imposible ito. No? Imposible. Kasi sino po ang boboto dito? DDS at mga DDS lang po, mga bossing. Ilan ang bilang ng DDS? Halata naman po doon sa mga pagkilos at mga ginagawa nila na paubos na po ng paubos ang bilang nila. Iilan na lang po. Yun yung pirma para kay Tatay Digong nila. Ilan daw? 132,000? O kung something like, sige nga, baka sabihin, Mark Ramos, fake news ka kasi kulang yung binanggit mo na numero. Sabihin na natin. Exage ko na 500,000. Wag kayo magagalit sa akin, in-exage ko. 500,000 na papirma nila. Kung totoong malakas pa sila, mga bossing, unang araw pa lang yan, siguro nasa 2 milyon na ang lumagda. Kung talagang totoong gusto ng mga DDS na mapauwi si dating Pangulong Duterte, baka umabot na ng 2 milyon ang bilang ng mga yan. No? Sa unang araw pa lang Pero hindi. Yung 32 million na pinagsasasatsat nila at pinagsasasabi nila, mga kababayan, kasama pa ho tayo dun
Di ba? Kasama pa ho tayo doon, mga kababayan. So, ibig sabihin, madami ng mga DDS kahit papaano ang nagising. Sabi ni Annalyn Ando, may ginagawa lang po si F001. May code pa, saan ka pa? Diba? Alaga. Tapos ngayon, mga kababayan, alam nyo kung nasaan si Rowena Guanzon? Nandoon po sa Hanay nung isinusuka niya dati. No? Nung sinasabi niya dati, nung panahon ng 2022 election, ignore ang SMNI sa kanya. Mga trying hard to catch my attention. Pero nasaan po? Si Rowena Guanzon, nandoon sa SMNI. Tatlo silang marites. No? Meron akong nakita kasama, yung isa doon, yung ganun magsalita, no? Hindi naman yun. Tapos yung isa naman, siguro nag-jacket na ho para hindi na makita yung basang kilikili. Di po ba? Sa amin napilitang pumirma dahil sa pera. Ay, totoo. Hindi ako ang iniisip ko is yung mga pirma nung 500,000. Putang inang yan. Tinulungan ko na kayong mga DDS. Hindi, papahirapan pa ho ako doon sa eksaktong numero. Sige, pagbigyan na natin 500,000. Akala ko yung 500,000 na pirma na yon, mga kababayan, ay puros bukal lang sa loob. Yung pala may sinasabi si Edgardo Ortiz, sa amin napilitang pumirma dahil may pera. Yung ano nila, pagpapapirma ko nila, di ba nasa ano naman yan? Nandiyan naman yan, naka-online. Kita naman ng mga lahat ng mga DDS. Bakit ganun? Walang pumipirma. Tamad yung DDS? O talagang kupal lang kayo pagdating kay dating Pangulong Duterte? Kasi yan yung napapansin ko sa inyo. No? Ang hilig niyong kupalin si dating Pangulong Duterte, mga DDS. Si-comment kayo, mga puto. Ayaw niyo mag-comment, Tatakot na naman kayo, Ano? Bakit? Kasi mga kababayan, ganito. Yung tatay nila sasabihin, issue ka ba? Naalala niyo yun? Issue ka ba? Kung issue ka, punta ka sa rally. Sabi doon sa comment section habang naka-live ang dating Pangulong Duterte, isug ka ba? Isug ka ba? Sabi ng mga DDS, isug po ako. Asahan niyo po, Tatay Digong, pupunta kami. Utang ina, nung nagkita-kita doon sa covered court, hindi mapuno yung covered court na nga lang ho, mga kababayan. No? Renta, 400 piso sa buong covered court, hindi man lang ho napuno. So sa susunod, kapag ka nagkaroon, kung makalaya ulit, ang kung yun hindi ko sinabi makakalaya. No, hindi ko kayo binibigyan ng pag-asa. Sabi ko, kung makalaya ulit, sa susunod, ang gagawin nyo, ang rerentahan nyo lang is half court. No, half court, yan, saktong-sakto at kasyang-kasya na kayo. So ngayon, sa tingin ninyo, etong si Guanzon, sa darating na eleksyon, sa 2028, papasok? Makapasok kaya? Di po ba? Ay, meron pa siyang sinabi dito, no? July 13, 2024. If BBM cannot have Kibuloy arrested, the DDS will call him wimp and laugh in his... Ay, kaso nasa loob na, boss. Madam, sabi ni Lilyak, no? Shh, Mark, wag mo ra. Eh, sorry ho. No? Total, tapos na. Kahapon, nagsimba na ho tayo ngayon. Hindi, pagpaumanhin niyo na po, mga kababayan, kasi talagang kapag yung mga topic natin, sila, itong mga DDS, ang hirap pigilan po.